Naranasan mo na bang tumingin sa mata ng babae at wala nang nakitang luha, abo na lamang ng pagbibitiw? Isang buntis mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalaban ng upa, buhay kamay sa bibig, kamay sa bibig. At ang asawa, hindi yung lalaking inaasahan mong protektahan siya. Ngunit isang halimaw, nagtatago sa likod ng pagkukunwari ng isang asawa, isang ama, palaging sinasabing mahal niya siya. Ngunit sa tuwing siya ay nagagalit, siya ay sinasaktan, sinisipa, sinisigawan. Ang pangalan niya ay Lenlen. At hindi ito love story. Hindi isang fairy tale. Ngunit isang totoong kwento. Isang madugong trahedya, nagsimula sa sakit ng isang ina na nawalan ng anak at nagtatapos sa pagbangon ng isang kaluluwang wala nang mawawala. Sa isang maulan na gabi noong 2006 sa Samar, umuwi si Lenlen na namamanhid ang kanyang mga kamay sa lamig at isang bag ng basang damit sa kanyang likod, ang resulta ng mahabang araw ng paglalaba. Sa maliit at sirasirang bahay, sinindihan niya ang kalan para magluto ng kanin. Ang kabilang kamay ay hinihimas ang kanyang 6 na buwang buntis na tiyan. Pasensya ka na, anak, bukas papasok ako sa trabaho. Pero bumukas ang pinto. Si Nestor, ang kanyang asawa, ay lumitaw na may malakas na amoy ng alak, ang kanyang mga mata ay duguan. Hindi siya nagdala ng pagkain. Hindi siya nagdala ng pagmamahal. Nagdala siya ng takot. At noong gabing iyon, isang saksak gamit ang tinidor, isang sampal na may dugong kamay, isang sanggol na hindi sumisigaw sa pagsilang. Mula sa sandaling iyon, namatay si Lenlen. At kung ano ang nabuhay sa kanyang katawan, ay isang sumpa. Matagal na akong nagpatawad, ngayon na ang oras para magbayad ka. May mga gabi, hindi na kailangang magpakita ng mga demonyo. Dahil may mga demonyo sa anyo ng tao na tinatawag nating asawa. Nakaupo si Lenlen sa sulok ng kusina. Madilim ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nagluluto ng isang maliit na kaldero ng kanin na kasing laki ng 3 daliri. At isang lata ng malamig na sardinas, isang pamilyar na ulam para sa mga gabi ng kawalan. Kumakalam ang kanyang tiyan. 6 na buwan. Ang sanggol ay gumagalaw na parang nagtatanong, "Mommy, pwede ba tayong kumain ngayon?" "Lenlen, akala mo makakaligtas ka? Sardinas na naman?" Nestor, lasing, parang gabi-gabi. Namumula ang kanyang mga mata. Ang mga usok ng alak ay tumaas na parang amoy ng gasolina sa apoy. Hindi sumagot si Lenlen. Nakayuko lang siya gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, sa katahimikang iyon may nabasa. Ang unang sampal. Ang pangalawang hatak ng buhok. Tapos ang sipa, matigas sa tiyan. Napaumbol si Lenlen, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pakiramdam niya tumigil sa paggalaw ang sanggol. Dugo kumalat sa sahig. Ang nanginginig niyang kamay ay dumampi sa kanyang tiyan.
anak ko At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang maliit na bagay sa mesa. Isang tinidor. Mabilis na lumingon si Lenlen, sinaksak ang kamay ni Nestor. Siya ay umungal na parang mabangis na hayop. Wala kang karapatan. Tinulak siya nito sa pader. Malakas ang pagkakatama ng ulo niya. Tumalsik ang dugo sa basang brick wall. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Pag-ibig, pag-asa. Ang bata sa kanyang sinapupunan. Lahat natunaw sa dugo. Hindi na himatay si Lenlen. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa gitna ng isang pool ng dugo. Ang titig na iyon ay hindi na ng isang nagbitiw na asawa. Ito ay ang tingin ng isang ina na nawalan ng anak at kapanganakan pa lamang sa pool. Gumapang siya sa kwarto. Isinara ang pinto. Inabot ang nanginginig na kamay sa maliit na altar. Diyos ko, kung hindi niyo po ako tutulungan, hayaan niyo po akong maging dyablo. Dahil ngayong gabi may isang tao, Figgy. Isang anghel ang namatay. Isang multo ang ipinanganak. Lenlen pa rin ang pangalan niya. Ngunit ang pusong iyon hindi na tumitibok sa pag-ibig. Sabi ng iba, ang mga nakakita ng kamatayan gamit ang kanilang sariling mga mata ay hindi na magiging katulad ng dati. Nagising si Lenlen sa isang kwartong kawayan, kumikislap ang liwanag mula sa isang oil lamp. Sa kanyang noo ay isang dahon ng hitso, sa ilalim ng kanyang dila ay ang mapait na lasa ng wormwood. Isang matandang babae na may pilak na buhok, ang mga mata na kasing lalim ng 1,000 taong gulang na bato, ang umupo sa tabi niya. Ginang Dulang. Ang tinawag ng mga taga-nayon na ang huling babaylan ng kanlurang kabundukan ng Sama. Patay ka na ngunit ayaw umalis ng iyong kaluluwa. Dahil nagdadala ka ng sama ng loob. At ang sama ng loob na iyon ang magiging susi kung gusto mong mabuhay. Simula noong gabing iyon, si Lenlen ay hindi na isang taong tumakas sa sakit. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa kadiliman, hindi upang gawing demonyo ang kanyang sarili, ngunit upang maunawaan kung paano nag-isip ang mga demonyo. Ang unang ritual, Ninggong Gituling. Sa isang kuweba sa likod ng bahay, tinuruan siya ni Ginang Dulang kung paano paghaluin ang buhok, dugo, at ang natitirang mga pira-piraso ng kaluluwa upang makalikha ng binding wormwood. Nagsuka si Lenlen nang una niyang maamoy ang bango ng mga tuyong bangkay na hinaluan ng dagta ng puno. Ngunit sinabi lamang ng matandang babae, kung hindi mo makayanan ang amoy ng kamatayan, paano mo magagawang dahan-dahang mamatay ang iyong mga kaaway? The second ritual, orasyon ng dilim. Natuto si Lenlen na magsulat ng orasyon, mga sinaunang inkantasyon mula sa panahon ng mga ninuno ng babaylan, na inukit gamit ang karayom ng tandang sa pergamino. Sa bawat pagsusulat niya, nanginginig ang mga kamay niya. Sa tuwing nagbabasa siya, nagdidilim ang kanyang mga mata. Ngunit sa tuwing matatapos siya,
gumagaan ng kaunti ang kanyang dibdib na para bang nagiging sandata ang sakit. Third right, pagtawag sa anino. Sa isang madilim na gabi na naliliwanagan ng buwan, si Lenlen ay nakaupo sa gitna ng isang bilog na asin, 4 na itim na kandila na nagniningas. Tinawag niya ang pangalan ng nawawala niyang anak. 3 beses. Walang iyakan. Isang malamig na hangin lamang ang dumaan at isang bulong sa kanyang tainga. Nanay, huwag kang matakot. Mula sa sandaling iyon, hindi na siya nag-iisa. Ang espiritu ng kanyang anak naging kanyang kasama. Ang nagbigkis sa kanila ay ang dugo at ang sumpa. Hindi na si Lenlen ang babaeng umiiyak sa kusina. Hindi na ang anino na nakatayo sa likod ni Nestor. Hindi na ang bangkay na kayang tumanggap ng mga pambubugbog. Ngayon, siya ay isang survivor spirit na bubuhay upang mabawi ang ninakaw. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Tiningnan ang sarili, nakaputi, natatakpan ng orasyon ang mga braso. Ang leg ay may suot na anting-anting ng paghihiganti. Ngayong gabi, hindi ako hihingi ng tawad sa Diyos. Isa lang ang gusto ko, Talagang naramdaman nila ang kamatayan na kailangang pagdusahan ng kanilang anak. Sa likod, nagsindi ng insenso ang matandang babae na si Dulang, pumikit at bumulong. Gabayan ka ng mga anino, anak. Pero tandaan, ang maghiganti, minsang tinatawiran ang hangganan ng tao at dyablo. Kapag ang masama ay naniniwala na ang lahat ay nasa nakaraan na. Iyon ay kapag ang kadiliman ay nagsimulang kumalat mula sa loob ng lupa. Nagbabalik si Lenlen, ngunit wala na siya sa sarili. Sa ilalim ng maling pangalang Liza, siya ay tinanggap bilang isang kasambahay para sa pamilya ni Gwen, ang babaeng nakipagsabuatan kay Nestor upang nakawin ang kanyang pinakamamahal. Mukhang payapa ang bagong bahay. Ngunit bawat hakbang ni Lenlen nag-iwan ng marka ng pangkukulam. Bawat bagay na mahawakan niya ay nababad sa isang patak ng orasyon. Hindi mo ako kilala, Gwen, pero kilala kita. At bawat halakhak mo ay binibilang ng mga patay. Nagsisimulang kumuha ng mga buto ang sumpa. Si Gwen, mula sa isang confident na babae, biglang nagpanik. Makarinig ng mga bulungan sa dingding. Tingnan ang dugong tumutulo mula sa unan. Sa tuwing titingin siya sa salamin, may nakikita siyang anino na nakatayo sa likuran niya. Nestor, naninirahan sa pagtatago, pinagmumultuhan ng lalong totoong mga guni-guni. Nakita si Lenlen na nakatayo sa dulo ng hallway. Narinig ang pag-iyak ng sanggol sa ilalim mismo ng kama. Tapos isang gabi, nasunog ang bahay na pinagtataguan ni Nestor sa walang dahilan. Tumakbo siya palabas sa kawalan ng pag-asa. At nakita ang kanyang sarili na nagniningas kahit na hindi siya dinapuan ng apoy. Tama na!
Patawarin niyo na ako. Ngunit ang kanyang mga sigaw umalinaw lamang sa kadiliman. The last rites, pagpapanagot ng mga kaluluwa. Sa isang madilim na gabing naliliwanagan ng buwan, nagtayo si Lenlen ng mandala ng asin at uling sa basement ni Gwen. Nasa dingding ang mga pangalan ni Nestor, Gwen, at Shano, ang huling kasabwa. Umupo siya sa gitna ng bilog. Hawak ang isang banga ng abo, isang patak ng dugo mula sa kanyang sariling kamay, at isang piraso ng imahe ng kanyang nawawalang anak. Boses ni Lenlen bumubulong na parang sumpa. Sa ngalan ng mga inulila ng mga pinatay, tinatawag ko kayo mga kaluluwang nagdurusa. Dumating na ang oras ng hustisya. Nayanig ang espasyo. Marahas na umikot ang straw doll na nakasabit sa basement. Usok na rosas, bumubuo ng mga umuungol na mukha. Biglang sumigaw si Gwen, pinunit ang damit, nauntog ang ulo sa dingding, parang may bumubulong sa tenga niya. Mamatay ka gaya ng pinatay mong bata. Shano, na baliw, tumakbo sa gitna ng kalye at nawala ng walang bakas. Wala nang nakakita sa kanya. Nestor, natagpuan ang kanyang bangkay nakaluhod sa isang bilog na abo. Walang bakas ng paso ang kanyang katawan, ngunit puti ang kanyang mga mata. Nakabuka ang bibig niya na parang sumisigaw ng huling salita na walang makakarinig. Lenlen, hindi na tao ngayon. Nakatayo siya sa abo. Duguan ng mga kamay niya, nakalugay ang buhok. Ang kanyang anak sa anyo ng isang espiritu ay lumabas at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na ako umiiyak, inay. Ngayon libre na tayo. Ngunit ang kadiliman palaging humihingi ng presyo. At yaong mga tumawag sa espiritu sa malaot madali ay kailangang sumagot kapag tinawag ang kanilang sariling pangalan. Paghihiganti, hindi nagpapalaya sa kaluluwa. Tinutulak lang tayo nito sa ibang anyo, kadiliman na may mukha ng tao. Pagkatapos ng ritual ng parusa, nakaligtas si Lenlen, ngunit hindi na siya normal na tao. Sa tuwing natutulog siya, bumalik ang mga bulungan. Ang mga kaluluwang tinawag niya ngayon ay pinagmumultuhan siya. Ang bawat panaginip ay isang malamig na lugar, puno ng usok at ingay ng mga bata na umiiyak. Ang batang mahal niya hindi na umiti tulad ng dati. Ang mga mata nito walang laman na parang naghihintay ng sagot. So ngayon ano ang gagawin mo sa sarili mo? Isang araw, nakatanggap ng liham si Lenlen. Mula kay Rico. Ang nag-iisang lalaking nagtrato sa kanya ng mabait. Ang nagsabi, kung kailangan mo ng lugar para magsimulang muli, nandito ako. Bumalik si Rico, may alok na mamuhay sa ibang paraan. Nagkita sila sa isang maliit na tindahan ng tsaa sa kanayunan.
Mainit pa rin ang mga mata ni Rico. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Lenlen, kinilig siya. Nakaligtas ka pero hindi na ikaw. Hindi sumagot si Lenlen. Nakatingin lang ito sa kanya, tahimik. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Ang sanggol malamang ay gusto mong mabuhay, hindi para maging sisidlan ng kadiliman. Tumawa si Lenlen sa unang pagkakataon sa mga taon. Pero ang ngiting iyon hindi kumpleto. Alam mo, Rico, kapag niyakap mo ang taong nakasanayan ng mamuhay sa impyerno, magdadala ka ng apoy sa bahay. Panloob na tunggalian, patawarin o panatilihin ang sumpa. Nagsimulang mabuhay muli si Lenlen, paghahalaman, pagpunta sa palengke, pagsusunog ng insenso tuwing gabi. Pero gabi-gabi may naririnig siyang sumisigaw sa bintana. Ang mga espiritu ay hindi umalis. Nagugutom sila. Gusto nila ng dugo. Dahil siya ang nagbukas ng gate at ngayon siya na ang tagabantay. Ang huling gabi ang mapagpasyang pagpili. Tumingin si Lenlen sa salamin. Natatakpan ng mahaba niyang buhok ang kalahati ng mukha niya. Nasa kamay niya ang matandang talisman na kutsilyo, ngayon ay tumutulo na ng dugo. Kung bibitawan ko ba ang lahat, mapapatawad ba ako ng mga espiritu? O sisidlan lang ba ako na susunugin nila kapag hindi na nila ako kailangan? Tumayo si Rico sa likod niya. Hindi ko kailangan maging kahit ano. Kailangan ko lang maging sarili ko. Mag-isang tumayo si Lenlen sa harap ng salamin. Kumislap ang kandila. Ang kanyang mukha ay nahati sa dalawa. Ang isang panig ay isang magiliw na ina. Ang isa ay isang walang kaluluwang tingin ng kadiliman. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, kung saan nakahiga ang sanggol. Bulong ng mahina. Kung naririnig mo pa ako, pipiliin kong mabuhay. Ngunit kung marinig ko muli ang tunog ng dugo, babalik ako. Mas malakas. Mas malupit. Ang pagpapatawad ay isang pagpili ng tao. Ngunit ang ilang mga kaluluwa hinding-hindi makakalimutan.